Mga kabayan, kahit anong tago mo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Yan ang naging pahayag ni Senator Win Gatchalian matapos na meron siyang bagong nadiskubre sa tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Kahapon inilabas ni Senator Gatchalian ang bagong dokumento na nag-uugnay sa totoong pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Goo. Sabi ni Gatchalian, lumalabas sa dokumento na si Mayor Alice Goo ay si Guo Huaping mula China at unang pumasok sa Pilipinas noong January 12, 2003. Dagdag ni Gatchalian na galing ang mga dokumento sa Board of Investment noong nag-apply ang pamilya Goo ng Special Investor sa Resident Visa at sa Bureau of Immigration. Nakasaad din sa dokumento na ang nakarehistrong ina ni Mayor Alice Goo ay si Lin Wenyi na isang Chinese. Makikita ang passport at isang ID picture na kahawig ni Mayor Goo. Ayon kay Gatchalian, posibleng Guo Huaping ang totoong pangalan ng alkalde base sa dokumento. Ang nakalagay na birthday sa passport ay August 31, 1990, pero ang nakasaad sa inilabas na birth certificate ng alkalde noon ay July 12, 1986. Samantala, agad naman na dumipensa ang abogado ni Mayor Goo. Sabi ni Atty. Stephen David, hindi yon ang kanyang kliyente dahil marami naman daw Goo na apelyido at posibleng magkamukha lang sila. Hindi naman siya yun eh. Ang daming huwaping eh. Ilan ba yung huwaping? Ilan yun? Ilan ba yun? Ang daming huwaping, tsaka hindi siya yun. Kasabay nito, agad naman na humingi ng saklolo sa Malacanang itong si Mayor Alice Goo para humingi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay PAOK Chairman Lucas Bersamin. Sabi ng suspendidong alkalde, ako po ay magalang at buong pagkukumbabang humihingi sa kagalang-galang na opisina ng PAOK na magsagawa ng isang masusi at walang kinikilingang investigasyon sa mga paratang na ito. Ayon pa kay Goo, walang katotohanan ang paratang na ang layunin ng pagkakatatag ng Baupulang Development Incorporated ay para sa money laundering at upang magpatayo ng isang Pogo Hub sa Bamban. Samantala, narito naman ang ilan sa mga pahayag ng mga abogado ni Mayor Alice Goo na nagtungo sa Malacanang kahapon. No, Attorney, I understand you itemized certain points in the mayor's position on certain allegations against her. If you can just please give us even just 1-2 liners on each of those arguments para lang ma-report namin ng maayos. I think the proper person to discuss is But in general, this is an expression of the mayor's willingness and the assertion that she is innocent on all the allegations being made against her. yes, she's one of the commission and even the Senate to uncover the truth on these issues. But why is there a need for the PAOK Mayor Goo to ask for a fair trial? Do you feel that investigation Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga bagong dokumento na natuklasan ni Senator Win Gatchalian, ito na kaya ang magiging susi para tuluyan ng matuldukan ang pagsisinungaling ng suspendidong alkalde sa kanyang pagkakakilanlan. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Isang dokumento ang inilabas ni Senador Sherwin Gatchalian na magpapatunay daw sa totoong pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Sa Special Investors Resident Visa application ng pamilya ni Goo na nakuha ng senador mula sa Board of Investments at sa Bureau of Immigration, makikita ang passport at isang ID picture na kahawig ni Mayor Goo. Ayon kay Gatchalian, posibleng Guo Huaping ang totoong pangalan ng alkalde base sa dokumento. Ang nakalagay na birthday sa passport ay August 31, 1990, pero ang nakasaad sa inilabas na birth certificate ng alkalde noon ay July 12, 1986. Ayon pa kay Gatchalian, pumasok sa Pilipinas noong January 12, 2003 ang nooy 13 years old pa lang na si Guo Huaping, pero sa China siya ipinanganak. Base rin sa naturang visa application, ang nakarehistrong ina
ni Guo Huaping ay si Lin Wenyi. Si Lin Wenyi ang tinuturong ina ni Mayor Guo pero nauna nang itinanggi ng alkalde. Mariin namang iginiit ng kampo ng alkalde na hindi si Mayor Alice Guo ang nasa mga dokumentong inilabas ni Gatchalian. Oh, hindi naman siya yun eh. Ang daming huwaping eh. Ilan ba yung huwaping? Ilan yun? Ilan ba yun? Ang daming huwaping tsaka hindi siya yun. Kanina, nagpadala ng sulat si Mayor Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nakatakda ng sampahan ng non-bailable cases ng PAOK si Guo kabilang ang human trafficking. Just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Base sa sulat, hinihiling ni Mayor Guo na bigyan siya ng isang masusi at patas na investigasyon. Nakakasira na raw sa kanyang reputasyon ang mga walang basihang paratang. Nakakaapekto na rin daw ito sa paglilingkod niya bilang alkalde. Hindi raw totoong itinayo ang Baofu Land Development Incorporated para sa money laundering at pagpapatayo ng Pogo Hub. Rehistrado raw ito at itinayo ng naayon sa batas. Pero hindi na siya konektado sa Baofu bago pa man siya mahalal noong 2022. Giit pa ni Guo, wala siyang kahit anong kinalaman sa kidnapping, illegal detention at human trafficking. Mga mag-aalas 11 ng umaga ay dumating dito yung ilang abogado ni Bamban Mayor Alice Guo. 6 na pahina na sulat mismo ng alkalde ang ipinadala dito sa Malacanang ng 2 abogado. Nakalakip din dito ang ilang annexes na mga kopya ng dokumento na ipinadala na rin ng kampo ng alkalde sa mga senador. Naka-address ang sulat kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang head ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nakapaloob sa sulat ang mga paliwanag sa mga issue at kontrobersya na kinasasangkutan ng alkalde. Kasama na dito ang pagkasangkot niya sa Pogo Operation, mga akusasyon ng espionage, human trafficking, kidnapping at money laundering. Sa kabuuan ng hiling ni Mayor Guo ay patas na investigasyon. Mamaya ibibigay pa natin ang ilang mga detalye ng nilalaman ng sulat mismo ni Mayor Guo. Just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Are you asking for a fair investigation? Can you confirm that? Yes, in summary, that is our request. Yung laman ng rehab, You can just take the photos. Are limited to. summary lang. Summary lang. Yeah, it's just the summary. Yeah. And just the copy. And you can share it. No, attorney, I understand you itemized certain points in the mayor's position on certain allegations against her. If you can just please give us even just 1-2-liners on each of those arguments para lang ma-report namin na maayos. I think the proper person to discuss is the reason. But in general, this is an expression of the mayor's willingness and the assertion that she is innocent on all the allegations being made against her. Yes, she's one of the commission and even the Senate to uncover the truth on this issue. But why is there a need for the PAOK Mayor Guo to ask for a fair trial? Do you feel that the investigation kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nagpadala ng clarification letter sa chairman ng PAOK na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Giit ni Guo, base po ito dun sa sulat, walang basehan ng mga paratang sa kanya. Hiling pa niya, bigyan siya ng patas na investigasyon kaugnay ng pagkakasangkot niya sa money laundering, human trafficking, kidnapping at iba pang mga krimen na may kinalaman sa illegal na pogo sa Bamban Tarlac. Nauna nang sinabi ng PAOK na sa Biyernes isasampa nila yung non-bailable cases laban kay Guo.
Naglabas na rin ng pahayag ang dating Deputy Director General ng Technology and Resource Center o TRC na si Dennis Cunanan kasunod ng imbitasyon sa kanya ng Senado. Kinumpirma ni Cunanan na kinontra nga siya ng mga nabanggit na kumpanya bilang independent consultant o kinontrata. Kinontrata siya ng mga kumpanya bilang independent consultant para sa kanilang POGO operations pero legal. At rehistrado raw sa bansa ang mga kumpanya nung panahon na yon. Hindi raw siya kailanman naging bahagi ng mga operasyon at aktibidad ng mga nasabing kumpanya. So consultation yung ginawa niya. Oo, well, yun na nga. So I think kailangan niya pa rin umate para masabi kung ano yung mga kumpanya na legal. Yung iba kasi Yes. hindi legal no? Oo. So anyway, kung legal yung mga yung consultancy na binigay niya, edi no problem. Di ba? Correct. Ito pala sabihin ko, kanina isip ko, wala pumunta pa ng Malacanang, Pero tama pala kasi ang PAOK nga pala ay under Office of the- Lucas Bersamin. Yes. So akala ko, pupunta pa ng Malacanang. Parang yan din kasi yung clarification pinadala niya kay Senator Risa yata. Oo. So kailangan din niya ipadala nga doon sa PAOK kasi nga meron sariling investigation. Correct. Although yung laman nung letter na yon, parang wala rin namang masyadong bago. Tama ka. Parang yun na rin yung pinadala niya sa Senado. Kung ano yung sinabi niya, nireiterate niya lang dun sa pinadala niyang letter sa Malacanang. Anyway, yung pangalawang topic natin, ito na ho, mabigat ho ito. Yung Mayor Alice Goo, ako, patuloy po ang paghuhukay ni Senador Sherwin Gatchalian ng mga dokumento. Kasi isa po yan sa mga nag-iimbestiga. At na-discover niya, na-discover po ni Senador Gatchalian na si Mayor Goo, hindi naman pala Alice ang pangalan niya. Goo Wan Ping. So gano'n, binabaliktad na ako ng apelido. Goo Wa Ping. Ping. May Ping na apelido. Hindi malam kung apelido, pangalan niya. Yun ang pangalan. Sa record na nakuhang dokumento, tawag-hawak ngayon ni Senador Gatchalian. Na pumasok daw sa Pilipinas. Kaya ito pumasok ng Pilipinas? January 12, 2003. Noon siya dumating sa Pilipinas. So hindi siya dito sa Pilipinas ipinanganak. Unang punta niya rito sa Pilipinas, January 12, 2003. 13 years old pa lang siya ng mga panahon yun. At ipinanganak siya August 31, 1990. So hindi sa Pilipinas ipinanganak, hindi siya Tarlac. Nakuha ito ni Gatchalian dun sa Bureau of Investment sa DTI. Kasi yung family travel, yung travel ng pamilya ni Goo, kasama siya dun. Mga negosyante silang pumasok sa Pilipinas, parang ganon, kasi nag-apply. Kasi pag ikaw po yung nag-apply ng business sa Pilipinas, dadaan ka sa Bureau of Investment, Department of Trade and Industry. Doon nakuha yung family record ni Goo na nag-try mag-business sa Pilipinas at yun ang lumalabas. Ito yung kapanipaniwala kasi sila ang nag-declare niyan. Hindi naman ang nag-declare yan Immigration o Philippine Statistics Authority. Yung pamilya ni Goo, yun ang nag-declare kung sino-sino sila at kung kailan sila pumasok ng Pilipinas at kung ano kung kailan sila pinanganak. Part yan ng record na nakuha dyan sa DTI ni Senador Gatchalian. Inuulit ko, si Mayor Alice Goo na nagpapakilalang ipinanganak sa Tarlac at Pilipino daw, naloko na. Pumasok sa Pilipinas, 13 years old na. So ibig sabihin, hindi siya dito naging tao. Parang ganon. Sa China. 13 years old siya pumasok at pinanganak siya ng April 31, 1990. Inuulit ko At January 12, 2003, pumasok ng Pilipinas. Naloko na. Sato Margareta, salamat po ng Japan. Thank you, ma'am. Salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you. Salamat. Ayun. Maliwanag yan, So, kaya nga sinabi ko, Mayor Alice Goo, delikado na. Kasi suspendido na siya ngayon, 6 na buwan. Tapos, ongoing na po yung mga iba't ibang kasong kriminal. Non-bailable. Hindi siya makakalaya pag sila nakulong, nahuli. Habang nililitis ang kaso, nakakulong siya. Kasi non-bailable offense yung mga kaso na ipapay ng pamalaan. Okay? Pagkatapos, ito pa, na-discover nga na hindi siya ipinanganak dito. Kasi kung 13 years old pumasok siya ng Pilipinas, ay di tao na siya. No? Ibig sabihin, hindi totoo na siya ipinanganak sa Tarlac na lagi niya sinasabing doon siya pinanganak, anak ng nanay niya ay Pilipina, ganon-ganon. Ay, hindi naman pala dito sa record. Ay, yung record ng DTI, yan po yung magpapatunay. Kasi yan ang official at unang dokumento kung paano at kailan siya pumasok sa Pilipinas. Family record yan, record ng pamilya. So, hindi Alice ang kanyang pangalan. Goo ang apelido. Kasi doon nga yung family, yun nga yung pamilya ng kanilang apelido, Goo.
Pero Waping. So, ano ba yun? Ping ba yung pangalan? You know, alam mo sa Chinese, ganun yung mga pangalan nila eh. Ayan. Kaya mas delikado na yan. Pero para sa akin, kung talagang yan ay hindi Pilipino, dapat munang kasuhan at ipakulong. Saka siya i-deport pagka napaghirapan na niya ang kanyang pagsisinungaling at saka panlilang lang sa ating mga Pilipino. Kasi pakilala siya ng pakilalang Alice Reyes. Alice Go, hindi naman pala. Pilipino daw, hindi naman pala. Ayon dito, inuulit ko dokumentong hawak-hawak na ni Senador Sherwin Gatchalian, member ng Committee on Women's and Children's and Family Relation, ni Senador Risa Ontiveros na siyang chairman. Ito, mga kaganapan sa Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. Nagsalita na si Mayor Basti Duterte ng Davao City at nakakagulat dahil binira niya si Senator Bongo. Ako, unexpected ito para sa akin na bakit mo birahin ang iyong kakampi. Alam naman natin na ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, itong si Bongo. Bakit siya binira ng todo ng Mayor Basti natin? Okay, pakinggan natin itong pahayag ni Mayor Basti laban kay Senator Bongo. Then after that, magbigay ako ng reaksyon. Bongo, kumpare taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, dalit niya na. Purya hiskot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Ontiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, kung kahit you have time to redeem yourselves. Iyatag na ipakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Okay, so medyo mabigat na paratang. Parehas ako kay Mayor Basti na yung the best senator so far, one of the best, si Senator Miriam Santiago. Yun ang mga tunay na senador. Ito nakakatawa, yung mas bilig pa daw si Mayor Basti kay Hontiveros kaysa itong Bongo. Bakit? Consistent. Agree ako, no? Consistent si Hontiveros. Talagang opposition siya. Hindi papaling-paling. Ito, ang meat ng reklamo ni Mayor Basti kay Bongo is parang inuuna niya yung personal niyang political career. Ano na siya playing safe. Dahil hindi nagsasalita. Kaya sabi niya, you have time to redeem yourself, pare. Nagsisi na itong si Mayor Basti na sinuportahan itong si Bongo.
Although ako, personal kong pananaw ito, believe na believe ako kay Senator Bongko dahil yung kanyang malasakit center. Ang daming natutulungan. But ngayon, may mga naririnig akong feedback na hindi na katulad ng dati ang malasakit center. Kasi panahon ni PRRD, sila ang may hawak ng maraming pundo. Ngayon parang ginigipit yata ang pundo ng ginigipit ang pundo ng malasakit center. Ay wala nang masyado. Kaya ito nakikita ko itong si Bongo, na siya, pag ganun-ganon na lang siya. Wala na siyang masyadong tahimik eh. Ayaw niyang maipit sa bangayan ng Duterte at Marcos.